Sa mga lugar na hindi nyo aakalain, akala natin normal lang nagalaan. Katulad ng mga mall, sa mga haunted na lugar yung Intramuros. Nag-investiga kami sa isang sinasabing pinaka-haunted na mall sa buong Pilipinas. Kasi madilim sa sinehan eh. Ang dami daw nakaupo, pero pagbukas ng liwanag, then all of the sudden, naramdaman ko merong tao sa likod. Pwedeng tumayo yung balahibo mo sa bato, bumigat yung pakaramdam mo sa balikat mo, para kang lalagnatin. Marami pa. Kulang yung interview na to kung ikwento ko lahat. Karamihan kasi na sinasabi ng mga tao, bukas ba yung third eye mo? Hindi bukas yung third eye ko kasi nakakarinig lang ako eh. Lahat bukas. Hindi katulad nung sinasabi ng iba na blessing. Para sa akin, hindi talaga blessing yan. Dumating sa point na naririnig ko na sila sa pagtulog, sumasama na. Saan ako mapupunta? Sa mental. Kahit nakapikit ka kasi naririnig mo bumubulong sila eh. Ang daming kwentong katatakutan sa simbahan. Akala nyo, haunted pa siya kaysa sa hospital. So ito yung katulad nila Maria Makiling, mga diwata, mga spirits, may kalayaan sila. Pwede silang sumama, paranormal researcher, paranormal investigator, mga ghost hunters, spirit questors, mga albularyo, exorcist, paranormal practitioners, shaman, mangkukulam. Napakalawak. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, ako pala si Theophilus. Ako ay isang founder ng isang paranormal organization which is called Paranormal Philippines at isa rin akong paranormal researcher and paranormal investigator. Nag-umpisa lahat kasi talaga. Parang typical lang din na kabataang Pilipino na parang laging mahilig makinig sa kwentuhan ng mga kamag-anak, mga magpipinsan, tapos yung mga kwento ng mga magulang. Parang I think isa sa mga nagbigay sa akin nung kagustuhan or parang mas lalong nahilig ako sa paranormal, lalo na nung nasa probinsya ako. Dami mga kwentong katatakutin kasi doon. Tsaka ang libangan lang namin radyo. Meron kaming mga pinapakinggan na mga kwento na about sa mga senders. Yung mga kwento ng mga senders about sa katatakutan. Tapos nung pagpunta namin sa Maynila, nung pagbalik namin sa Maynila, nahilig naman ako manood nung isang show sa TV na parang yung mga stories doon sa isang books, parang nire-reenact, ginagawa ng kwento sa TV. Sikat na sikat siya noon, mga bandang mid-2000s. Nakahiligan ko katulad nung ibang nanonood ng show na yun, na mangolekta ng mga books. Ang dami ko lang nakolekta, tapos parang doon sa mismong libro, meron silang website na pwede mong bisitahin. Nauso kasi dati yung mga forums. Nandun yung mga iba't ibang mga tao, iba't ibang Pilipino na nagsishare ng mga stories nila. Yung pagkahilig ko doon sa mga kwentong nakakatakot, parang mas lalong nagkaroon ako ng kahiligan doon sa katatakotang kwentuhan. Kasi yung mga sinashare ng mga tao sa online, tapos sinashare ko rin yung experiences ko. Tapos doon ka rin nakilala yung isa sa mga naging mentor ko. Dati pa po ba, kahit bata pa po kayo, nakakita na po kayo, ganun po? Actually, hindi eh. Lumaki akong matatakotin. Totoo na parang nangungulekta ako ng mga horror stories, horror books. Pero pag nagbabasa ako, laging malapit sa may pintuan. Kasi parang imagine ko pag may nagpakita, anytime pwede akong tumakbo. Parang ganun ako katatakotin. Pero parang nung naging researcher ako, kasi nga, I mean, parang bukod doon sa forum, nag-start na rin ako mag-research. Kumbaga, naiipon na yung knowledge sa akin. Naging paranormal researcher na ako technically. Doon lang ako parang nagkaroon ng kagustuhan na magpatuloy pa. Kasi ang dami ko nang alam eh. Tapos parang given na hindi naman ako nakakakita, parang sabi ko, paano ako mapapatunayan sa sarili ko na totoo yung mga nababasa ko or nasa-share sa akin when in fact wala naman akong experience talaga na personal. So, may mga sa isang publishing company na yon na parang bumuo nung forum na yon na website. Meron silang mga authors na talagang may experience sa paranormal na tipong inborn
Isa na doon yung mentor ko. Ang pangalan niya, si Sharon Navera. Unfortunately, wala na siya ngayon. Nung pandemic lang. Pero doon ko siya nakilala kasi isa sa mga regular na authors ng books. Pwede niyo po ba kami ma-sharean ng mga experiences niyo po? Nung una, so after akong matraining nung mentor ko, ang nangyari sa amin is parang in-enhance muna yung kakayahan namin, yung ability namin. Although iba't iba yung ability namin, merong mas malakas yung pandinig, mayroong mas malakas yung pandama niya, meron namang nakakakita. And then, ang ginawa sa amin, knowing na alam ng mentor namin na I'm one of the parang knowledgeable doon sa forte ng paranormal, isa ako sa parang mga ginawang assistant leaders. Ginagawa sa amin, hinati-hati kami sa grupo. Technically, parang 2 grupo yan. Tapos sa isang grupo, iba yung leader. Tapos sa isang grupo, ako yung leader. Parang, ang dami namin mga pinuntahan eh. Nung start kami ng investigation, hindi naman talaga ako talagang bukas na bukas pa yung ASP ko. Pero, simula nung nag-under the training ako doon kay Ate Sharon, nag-start na ako makakita ng mga itim na mga anino na hindi lang anino, as in tao talaga sila na sobrang itim. Na nagmumukha silang anino, tapos nagkakaroon na sila ng itsura. Ang nakita sa akin ni Ate Sharon kasi is parang clairvoyant nga raw ako kasi nakakakita ako, kaya lang mahina. Tapos yung mga kasama ko, nagstay sila doon sa clairsentience, yung nakakaramdam lang, tapos clairaudience, nakakarinig lang. Although may mga kasama akong clairvoyant din talaga. Tapos ang nangyari naman sa amin is, pumupunta kami ng iba't ibang lugar. Sa mga lugar na hindi nyo aakalain, na akala natin normal lang nagalaan, pero yun pala ay haunted din. Katulad ng mga mall, pumapasok kami ng mga malls, pumapasok kami ng mga historical places, mga parks na sikat, nag-i-investigate kami doon. So, isang experience namin nung nag-i-investigate kami, nag-investiga kami sa isang sinasabing pinaka-haunted na mall sa buong Pilipinas. Kaya siya natawag na pinaka-haunted na mall kasi dati daw siyang sementeryo na pinatayuan ng gusali, ginawang mall. Hindi pa nga daw, parang ang dami na daw tinayo doon eh. Siguro 2, 3. Bago tinayo yung mall na yun, meron pang naunang mall doon na sinira. Tapos tinayuan ng bago. Itong mall na to, sikat na sikat to talaga sa internet na talagang kinatatakutan. Lalo na yung sinihan. Yung sinihan daw kasi is meron daw doon na pag nanood ka, akala mo puno, blockbuster. Ang daming nagkikwento na pag nakita mo daw, kasi madilim sa sinihan eh, ang dami daw nakaupo. Halos wala kang maupuan. Pero pagbukas ng liwanag, ng ilaw, makikita mo siguro 5-10 lang yung tao, ganun. Ang daming nagkikwento, search nyo lang sa Google. Pero yung mentor ko kasi meron talaga siyang personal experience and given na taga-South, taga-Laguna yung mentor ko, ang dami niyang baong kwento doon, personal and kwento ng mga kamag-anak. So, ito yung mall na to, ang isa sa mga pinuntahan namin kasi dito siya maraming experiences and yung mga lugar na pinuntahan namin, personal na napuntahan niya and napatunayan niyang haunted. Nung pagpasok namin sa mall na yon, hinati kami sa 2 grupo. Isa doon sa kasama kong si John Michael, isang nursing student na Chinese. Tapos ako naman sa isang grupo na student din ng business ang kinuhang kurso. Tapos, nag-start kami sa ibaba, sila naman sa pinakatuktok. Mga weirdo lang kasi nung habang nag-i-investigate kami, kasi hindi pa ganun kalakas yung ability ko. Kailangan kong pumikit, huminto sa isang lugar, tapos humawak sa isang part ng lugar para lang makaranas o maramdaman yung ability ko. Meron akong naramdaman doon sa isang parang butika siya, bilihan ng mga gamot. Ewan ko kung wala na yun kasi sara na yung mall na yun ngayon eh. So, isa yun sa mga na-confirm namin. Tapos, meron kaming, yung kasama ko naman na nurse na isa ring, na nurse din na babae. Meron siyang nakita doon sa
isang mechanical na store, bilihan ng mga gamit sa bahay. Tapos, ako naman, ang pinaka napatunayan kong haunted doon, kasi nakita mismo ng dalawang mata ko, yung bata sa pinakatuktok. Nung dumating kami doon sa pinakataas ng mall na yun, meron kasi kaming kasama na isang mechanical engineering, yung kurso, na member ng grupo namin. So isipin mo, iba't iba yung tinapos namin, no? Mga professional din yung mga kasama ko. Ano siya, hindi siya katangkaran, lalaki siya. Tapos ako, dumiretso ako sa pinakasulok nung part na yun ng 4th floor. Isa siyang maliit na theme park para sa mga bata. So ako, nakaramdam kasi ako ng kakaiba doon sa parang sulok, pinakasulok ng theme park na yun. So pinuntahan ko. Kasi kakaiba yung nararamdaman ko doon. And then all of the sudden, naramdaman ko mayroong tao sa likod. Naramdaman ko talaga na may tao sa likod. Tiningnan ko siya sa gilid ng mata ko. Tapos, tumawa ko. Kasi yung tangkad ng tao, kasing tangkad noong kasama ko na mechanical engineering. Tapos tumawa ako. Sabi ko sa kanya, pre, wag mo akong bibiruin kasi nakikita kita. Sabi ko, alam kong nagtatago ka dyan. Sabi ko. So, ang ginawa ko naman, paglingon ko, papalapit ako doon sa part na yon na alam kong may tao. Ang nakakagulat kasi, nakita ko mismo yung figura ng tao, malinaw, umagang-umaga. Tumakbo siya. Tapos, ang takbo niya papunta doon sa isang pader. Actually, ano siya, pundasyon ng isang pader. Alam mo yun, parang paan ng lamesa na, pero pader siya. So, nakita ko, tumago siya doon. Lumusot siya doon. Kaya lang, hindi ko inisip na lumusot kasi iniisip ko, baka nagtago lang sa likod. So, ang ginawa ko, ginulat ko. Sabi ko, kala mo, di kita makikita dyan. Paglingon ko, walang tao. So, nakita ko siya ng dalawang mata ko na pumasok siya doon or either pumasok siya doon sa loob ng pundasyon na yun or sa likod. Pero nung hinanap ko, hindi ko makita. Doon ko napatunayan na pumasok pala talaga siya. Hindi siya nagtago lang. Doon ako nag-start na parang maniwala sa sarili ko. Kasi kala ko, given na hindi naman bukas yung ESP ko, akala ko malikmata lang. Doon ko napatunayan yung sinasabi ng mentor ko na hindi, bukas yung ano mo, yung ESP mo. Hindi ka lang naniniwala. Nung na-realize niyo po na, ayun nga po, wala nga pong tao doon sa may, yung sa pader po na yung nasabi niyo. Ano po naramdaman niyo nung moment po na yun na di pala tao yun? Ano pong pinaka pumasok agad sa ano? Tumayo lang yung balahibo ko kasi nagulat ako, naging alerto ako. Pero hindi ako natakot na talagang tumakbo ako. Ang ginawa ko, habang hinahanap ko yung mga kasama ko, kasi ako lang yung nahiwalay, nung papalapit na ako sa kanila, kinuwento ko sa kanila na sabi ko, pre, akala ko nasa likod kita. Sabi ko dun sa kasama ko, si Janus. Sabi ko, akala ko nasa likod kita, akala ko nagtatago ka, tapos binibiro mo lang ako. Yun pala, iba na yung nakita ko. Tapos kinuwento ko sa kanya, na-insulto pa nga siya kasi sabi ko kasi parang bata, maliit lang. Tapos sinabi ko na siya, sabi ko, anong ibig mo sabihin? Bata ako. Na maliit ako. Parang na-insulto pa siya. Pero tinawanan lang namin. After noon, nag-meeting kami sa isang kabilang mall. Doon kami nag-debriefing. Doon namin napatunayan, sabi ng mentor ko. Meron nga dyan. Nakita ko rin siya. And then, kinuwento niya sa amin kung ano yung history ng bata na yun. Doon ko napatunayan na hindi siya malikmata. Nung ano nyo po yun, nung na-experience nyo po yun, wala po ba kayong ibang naramdaman bukod po sa visual? Kasi di ba po minsan may sinasabi na yung paligid umiinit or yung paligid lumalamig. Yung mga ganun po. Marami kang mararamdaman eh. Pwedeng tumayo yung balahibo mo sa batok, pwedeng bumigat yung pakaramdam mo sa balikat mo kahit wala kang mabigat na dinadala. Tapos pwedeng para kang lalagnatin. Ang dami. Halimbawa, yung nurse kong kasama na babae, naramdaman niya parang may nakapatong sa likod niya. And then suddenly, doon naranasan ng isang kasama namin yung lalaki na nagpakita sa salamin. Tapos, ang daming nangyari. Actually, marami pa. Kulang yung interview na to kung ikwento ko lahat.
Sa mga ganyan po na investigations po, ano po yung usual na nakikita po ninyo? May ano po ba yan? May parang differences po ba sila? Like, To answer your question, yung parang iba-iba yung nakikita. Pag mahina kasi yung ability mo to see, pwedeng blur lang, pwedeng anino, total black, total darkness. Pero kapag malakas na yung clairvoyance mo, doon ka na pwede makakita ng mga may itsura na. Minsan, nakikita mo yung mga duguan yung muka, duguan yung katawan, kasi doon, ganun sila pinatay. So, pag gano'n na yung nakikita mo, tapos nakikita mo na yung way of death nila, ibig sabihin, sobrang lakas na ng clairvoyance mo. paano po ba in-enhance po yun yung clairvoyance po? Maraming technique. Ang tinuro kasi sa akin nung una is protection. So, the more na mas malakas yung protection mo, parang the more na na-enhance yung ability mo. So, nung simula nang tinuro sa akin yung tinatawag na shielding, doon ako nag-start na makakita ng mga ano. Kaya nga sabi ko sa mentor ko, hindi po ako nagpapaturo ng protection. Ang gusto ko, mabuksan yung ESP ko. Ang sagot niya sa akin, pag natutunan mo yung protection, susunod na yung iba. Yan pala yung ibig yung sabihin doon, nasusunod na yung iba. Kasi nag-start ng makakita. Pero meron namang iba, dinadaan sa ritual, iba sa meditation, yung mga ganun. Ano po yung mga pinaka-malala pong na ano nyo po sa ganyan, mga investigation? Or pinaka-weird na nakita nyo po? Or kahit anong experience po? Actually, kung may knowledge ka sa paranormal, nawawala na yung takot mo. Tapos yung idea ng pagiging weird, nawawala na rin. Pero siguro yung parang sabasamang nakita ng isang buong grupo namin, nung naglalakad kami sa Intramuros, kasi isa sa mga haunted na lugar yung Intramuros. So, habang nililibot namin yun, mga 2009 yata yun, 2009, 2010, is meron kaming nakitang nakasuot ng Guardia Civil na parang normal naman, di ba, na may mga Guardia Civil doon or yung mga guard kasi doon, naka-costume talaga sila ng Guardia Civil. Pero itong isang Guardia Civil, lumusot siya sa gate na nakasarado. Tapos nakita ng marami sa amin. So, parang weird lang. Siguro kasi ang dami namin sabay-sabay nakakita. Mga ganun. Sa mga ganyan po ba sa mundo ng paranormal, may iba't ibang senses po ba na para maramdaman sila, ganun po? Or mostly, yung ano lang po, yung eyesight lang, yung parang makikita mo talaga in person? Or meron pa pong ibang senses na nangyayari po? So, dito sa paranormal kasi, ang daming mga abilities na tinatawag. Karamihan kasi na sinasabi ng mga tao, bukas ba yung third eye mo, bukas yung third eye ko kasi nakakakita ako. Meron naman nagsasabi na hindi bukas yung third eye ko kasi nakakarinig lang ako eh. Actually, lahat bukas. Or meron ding mahina lang or meron ding hindi talaga bukas. So, ang reason bakit mas malakas minsan sa iba yung nakakaramdam lang sila or yung iba naman nakakarinig lang sila pero hindi sila nakakakita is dahil yun yung ability nila. Like ako halimbawa, nag-start ako nakakaramdam lang lalo na nag-training ako. Tapos sumunod nun is nakakakita na ako parang paunti-unti and then along the way nakakarinig na rin ako. So, iba't iba naman yung development ng mga tao. Kasi ako hindi ako inborn. Pero meron namang mga pinanganak na mas malakas yung pandinig nila. Meron namang mas malakas yung pakiramdam nila. Hindi ibig sabihin nun, hindi bukas yung third eye nila. Bukas din, kaya lang, iba yung ability nila. So, meron tayong tinatawag na clairvoyance. Yun yung nakakakita or pwede rin silang may kakayahan na makita yung future, yung mga ganun. Clairsentience, yung nakakaramdam, clairaudience, yung nakakarinig, clairgustance, nakakaamoy, and marami pa. Meron pang mga sub-category yan, sub-abilities, katulad ng psychometry. Ang psychometry is the ability to see the past. Hahawakan lang nila yung isang bagay, pwedeng isang pader, isang gamit, tapos nakikita nila yung nangyari. Pwede ring premonition, yung nakikita nila yung mangyayari in the future. Pwede rin remote viewing, nakikita nila yung nangyayari sa isang malayong lugar kahit wala sila doon. Pwede rin yung empathy,
kaya nilang maramdaman yung emotion sa lugar na yun in the past. Pwede ring ang dami, there's a lot to mention eh. May lucid dreaming pa nga, may precognitive dream pa nga, tapos may astral traveling pa. Napakalawak ng mga subcategories na to. So, halimbawa, clairaudience ka, pwedeng sub-ability mo is related doon sa hearing. Pwede ka ring related din doon sa dreaming, yung mga ganun. So, hindi mo pwedeng sabihin na nakakarinig lang ako tapos hindi bukas third eye mo. Kasi bukas yan, iba lang yung ability mo. Lahat meron, kaya lang, sagot doon sa mga hindi nakakaranas, hindi kasi bukas. May mga nagpapabukas po ba ng ganyan po? Mayroon, maraming estilo ng pagbubukas ng ESP, extrasensory perception. Mayroong through ritual, mayroong mga orasyon, tapos mayroong mga meditation, may practices, iba't iba yung method. Ano po ba yan? Ma-advise nyo po ba na pabuksan yung third eye or hindi? Para sa akin, kung katulad ko na hindi bukas yung ESP or third eye, hindi ko hindi namin ina-advise. Kasi unang-una, maraming pwedeng mangyari, lalo na kung hindi ka sanay. Para naman doon sa mga bukas na or sabi natin mahina na yung ability nila pero bukas na, I think pwede nating i-develop in a way na paano mo gagamitin sa tama. Kasi para sa akin talaga ang ESP, hindi katulad nung sinasabi ng iba na blessing, para sa akin hindi talaga blessing yan. Kasi wala namang binanggit din naman sa Biblia na part yan ng gifts of the Holy Spirit. Iba kasi yung binanggit doon. So, para sa akin, it's more of the gift ng mundo. Gift ng mundo. So, hindi siya talaga blessing, para siyang sumpa. Pero pwede mong itama yung mga bagay na hindi maganda. Pwede naman sigurong maitama para magamit sa kabutihan. At kung ano naman yung nagagamit sa kabutihan, blessing naman talaga yun. Pagka ganun po ba yung bukas na bukas yung third eye niyo po, hindi po ba parang nakakabaliw po yun na parang minsan hindi niyo na po alam kung tao ba to talaga or multo ba to nakikita ko, yung mga ganun po. Dumating ako sa ganung point eh. To answer that question, yes, talagang nakakabaliw siya. Kung katulad kita na hindi ka naman inborn, tipong hindi ka pinanganak na nakakakita. Kasi nung time na yon, given na lumilinaw na, di ba? Nagkakaitsura na yung nakikita ko. Una lang, shadow people lang, shadow person lang. Tapos nagkamukha na. Tapos dumating sa point na naririnig ko na sila hanggang sa pag-uwi, hanggang sa pagtulog, sumasama na. Parang napapaisip ako, saan ako mapupunta sa mental? Kasi pag kinuwento ko sa ibang tao, syempre, sintomas na yun ng, sabihin natin, schizophrenia, or pwedeng delusional na ako, or meron na akong mga hallucinations. Pag kinuwento ko sa iba yun, automatic, it's either pwedeng sinasapian na ako, or pwedeng nasisira na ako ng ulo. Dadalhin na ako sa mental. So takot ako sa ganun. Kinip ko sa sarili ko, kasi unang-una na ayaw kong mag-judge. Tapos natatakot na rin ako kahit na naririnig ko lang. Kahit nakapikit ka kasi naririnig mo bumubulong sila eh. Imaginein mo yun. Sabi nga nila sa amin, sa mga previous mga taong nakasalamuha ko, ang pinaka nakakatakot na ability, yung clairaudience. Kasi kung nakakakita ka ng multo, pwede mong ipikit yung mata mo eh. Pero kung naririnig mo, there's no way para hindi mo sila maparinggan, hindi mo sila marinig. Yung mata pwede mong ipikit pero tenga hindi mo pwedeng pagtakpan. Maririnig at maririnig mo sila. Doon yung parang part na parang natakot ako. And nag-question na rin ako kasi inborn Christian talaga kami. Or sabi natin, lumaki ako sa isang pamilyang may pagiging masipag sa pagsisimba, ganun. Nag-question na ako, bakit tinuturo sa church na may langit at impyerno? Pero kung meron nga, bakit merong multo? Sabi nila pag namatay daw, diretso sa langit at impyerno. Bakit may multo? So,
Dati in denial pa nga ako pag sinasabi ng nanay ko na magsimba ka. Lagi talagang ayaw ko. Gumagawa ko ng rason, and kapag every time na may pastor na pumupunta sa bahay, pinagtataguan namin or pinagtatabuyan namin. Pero yung experiences rin na yun, yung parang nagsabi sa akin na parang nagtatanong na ako. So, hinahanap ko na rin ang sagot. Sabi ko, kung tinuturo sa Bible yung langit at impyerno, I need answer na magpapaliwanag sa multo. So, yun din yung reason bakit ako nagsimba nung time na yun. Nung mga time na parang 2012 yata yan, 2011. Doon ko na-experience yun. And I'm proud to say, nung mga panahon na yun, doon ako naging active sa simbahan. And yung simbahan yung parang naging control doon sa ability ko. Hindi man siya, kung iisipin mo, hindi magandang paliwanag na nagsimba ka lang na wala yung mga experiences mo. Pero para sa akin, importante talaga yung pagsisimba kasi yung point na kamuntikan na ako masiraan ng ulo, doon nawala yun eh. Parang nawala yung mga naririnig ko. Yun pala, nakontrol ko lang siya. Kasi meron akong experience doon sa church. Na-realize ko, kung merong mga spirits, meron din palang Holy Spirit. Iba pala yung Holy Spirit. Meron din akong personal experience sa Holy Spirit. Yun yung reason na sa ngayon, pag binubuksan ko yung ASP ko, kung kailangan lang, hindi ko siya binubuksan all the time. Kasi pag mapapanood nyo sa TV, merong mga open yung ASP nila, tapos sinasaniban pa sila ng spirito, tapos sasabihin nila, ito yung sinasabi ng magulang mo. Parang para sa akin, sobrang exhausting yun. Ipapagamit mo sa spirit yung katawan mo. So, para sa akin, buti na lang talaga naranasan ko yung Holy Spirit nung time na yun. Kasi yun yung naging way ko to control my ability. Kaya pag nag-investigate kami, lagi kong binubuksan pag nag-investigate lang. Pag hindi naman kailangan, bakit ko bubuksan? So kaya po siya i-open and close? Yes, hindi ako katulad ng iba na open na open. Ako kung kailan ko lang bubuksan. That's yan yung parang isa sa mga proud ako. Kasi kaya ko siyang kontrolin na. Dahil doon sa experience ko sa church. Since nabanggit niyo po yung church po, no? Sa simbahan po ba may mga ano pa rin? Mga spirits or Oo. ghosts? Ang daming kwentong katatakutan sa simbahan. Akala nyo, simbahan na yan, puro mga Christian stories lang. Ang dami kong alam na church, nagkikwento sila merong mga sinaniban sa kanila, merong mga nagpapakitang multo. Kasi, ang totoo lang, kung pagbabasihan sa mga investigation, ang simbahan ng number 1 na haunted. Haunted pa siya kaysa sa hospital. Kasi ang hospital, di ba, sabi nila, dyan daw may namamatay. Akala natin hospital ang number 1 na, hindi, ang ang simbahan. Kasi halimbawa, yung multo, sabi na, ang paliwanag naman ito sa paranormal, ang multo daw ay Katoliko. Siyempre, pag gusto niya nang tumawid daw sa kabilang mundo, nagpe-pray din sila. Kaya sila pumupunta sa mga church. Yung mga ganong paliwanag. Pero, hindi ko siya kino-confirm na 100% correct. Pero, kung iisipin natin, no, it makes sense. Tsaka doon din tayo pumupunta pag may problema tayo. So kapag nagpe-pray tayo, naiiwan din natin yung mga psychic energies natin, imprints. Yun yung nagiging multo. Yung mga nilalabas natin. Kanina po, no, nabanggit niyo po yun sa mental po. Tingin niyo po ba yung ibang tao po na pinasok sa mental ward is, ayun po yung parang, yung nabanggit niyo po na napabaliw na kasi parang yun, open na open po yung nila, senses po nila. Tingin niyo po ba yung iba po itong ganun? Kaya napasok. Kung pagbabasehan natin yung medisina, medical explanation, scientific explanation, yung mga ganitong mga experiences, nililabel nila as psychosis or parang hallucination. Yung experiences naming mga psychic or kaming mga nakakaranas ng mga paranormal, pwedeng ihambing sa experiences ng mga nasisiraan ng ulo. Kaya nga kami, sobrang nagja-judge kami, or yung mga katulad namin, kasi nga, sintomas nga talaga siya. So, for me, personally, pwede naman talaga naman, naniniwala naman ako na ang mga taong nakakaranas ng hallucination is a big confirmation na meron silang medical condition talaga. Pero, I don't label them na every time na may nararanasan ganun,
dapat nating i-judge na nasisiraan ng ulo kasi meron talaga silang kakayahan. Sa quantum physics tsaka sa metaphysics, na pag-uusapan yung multiverse, na pag-uusapan yung alternate reality. Ang pinaka-usong-usong usapan ngayon, yung Matrix. Ito, akala natin sa pangapalabas lang sa TV, pero sa paranormal is a huge topic, lalo na sa metaphysics. So, may paniniwala na maraming realities, maraming planes of existence. Halimbawa na lang yung physical planes of existence. So, pwede rin yung mga seven heavens, yung mga dimensions. So, yung mga dimension na to iba't iba. Reality, angelic plane, astral plane, just to mention a few. So, wala ako sa posisyon na i-judge sila na yung mga nakikita nila 100% na true. Kasi possible, I think, kahit yung mga hallucination, pwede sigurong hindi siya totoo sa physical plane, pero sa astral plane, totoo pala siya. Pwede ring sa angelic plane or sa ibang planes of existence. Baka yung nakikita ng mga may sakit sa pag-iisip, baka nasa ibang dimension. Baka natatap lang nila rito. Kahit sila Albert Einstein, kahit sila Nikola Tesla, meron silang mga theories about dimension. Kahit mga scientists pa yan sila. Na-mention niya po yung mga iba't ibang branches po ng paranormal world po. No? Bago po tayo pumunta doon, meron po akong last question po tungkol sa third eye po. Ano po ba yan? Pagka nakikita niya po ba sila, nakikita rin po ba nila kayo? Ganun po ba yung ano po niya? Actually, hindi all the time eh. Merong mga sinasabi sa mga paranormalist na parang may mga multo na parang ginagawa lang nila yung usual nilang ginagawa. Tapos wala silang pakialam sa surroundings nila. Pero the time na na-realize nila na nakikita sila ng mga tao, nagkakaroon sila ng tendency na parang makipagsalamuha sa tao na yun. Kasi na-realize nila, oy, nakikita ako nito. Like for example, meron silang hinihingi ng tulong. So kung sino yung taong nakikita daw nila, yun yung lalapitan nila. Yung taong nakakakita sa kanila, yun yung lalapitan daw nila kasi yun yung nakakakita sa kanila, possible na pwede nilang makausap. At ano-ano po ba yung mga klase ng mga multo po? May mga multo na multo ng buhay at patay. So, akala natin pag multo lagi ng patay. Hindi. Ang mga buhay na tao, katulad natin, pwede tayong makalikha ng multo. Like, kapag tayo ay sobrang stress or depressed, sobrang lubog tayo sa emotion natin, kapag ganon, tendency, nag-overflow yung energy natin, tapos naiiwan siya sa isang lugar. Like, halimbawa, ako, may anxiety ako, tapos breakdown ako dito sa lugar na to. Mag-overflow yun, tapos may iwan ko yung psychic imprint ko, energy ko sa sahig. Or pwedeng dito sa upuan na to. Tapos yung taong bukas yung ASP, pwede niyang makita yung aking multo sa upuan na to. Kahit wala na ako dito, kahit ilang oras o araw na yung lumipas. Ganon yung mga tinatawag na thought form, psychic imprints, na pwedeng free-flowing din yung image, pwede ring makita ng ibang bukas yung ESP, iba yung pwede nilang makita. Tapos meron din tayong tinatawag na playback ghost. Ito yung mga multo na halimbawa namatay sila sa pwedeng namatay sila sa aksidente or namatay sila kasi sa isang krimen. Kung ano yung last conscious awareness nila, kung ano yung ginagawa nila bago sila namatay. Yun yung paulit-ulit nilang ginagawa. May mga kwento ng mga tumatalon sa tore ng simbahan, tapos pagbagsak sa lupa, babalik siya sa taas, tapos tatalon na naman ulit. Playback ghost ang tawag doon. Or pwedeng paikot-ikot lang siya, isang way lang yung dinadaanan niya, hallway lang, tapos tatago sa pader. Playback ghost yun. Ang mga multo naman na parang sinasabing nakikipag-usap sa tao, tapos humihingi ng tulong para makatawid sa kabilang buhay, sila yung mga earthbound entities na tinatawag. Kung manonood kayo ng mga palabas sa TV, maririnig niyo yung mga words na earthbound entities sa mga psychic. Yun yung mga multong humihingi ng tulong na hindi pa nakakatawid sa kabilang dimension.
So bukod pa doon sa mga multo, meron pa tayong tinatawag na spirits. Iba pa yon. Although ang mga earthbound entities, parang nasa gitna na sila ng multo tsaka spirits. Pwede rin silang mag-level up into spirits. Ang mga spirits naman is more on, malaya sila na makapag-isip katulad natin. Merong mga paniniwala at pag-aaral na ang mga spirits ay nandyan na nung unang panahon pa lang, bago pa magkaroon ng tao. Ang explanation ng mga Christian dyan is sila yung mga angels na binagsak sa lupa tapos naging demon, naging demonyo. Tapos itong mga spirits na to, sila yung parang naging bantay ng kalikasan. And at some point, parang sinamba na rin sila ng mga tao, naging Diyos-Diyosan. So ito yung katulad nila Maria Makiling, mga diwata, yung mga tikbalang, mga kapre. Pare-pareha silang spirits, magkakaiba ng muka. Bakit kaya? Kasi nga wala silang forma. So wala silang itsura. Napakarami pang spirits na wala ngang pangalan. Sa ating mga Pilipino, may mga pangalan sila. Pero meron dyan, parang katulad ng mga hayop na hindi pa na-discover. May mga spirit na walang pangalan talaga. Na merong mga mukhang halaman, mukhang puno. So, ang kaibahan naman ng spirits and ghosts, ang mga ghost kasi territorial sila, isang lugar lang sila. So kung saan sila nagpaparamdam, nandun lang sila. Katulad nila sa isang building, ang multong yun ay nagpapakita lang sa third floor. Hindi siya pwedeng makaalis doon kasi nandun yung territory niya. Pero ang mga spirits, may kalayaan sila. Pwede silang sumama, pwede silang pumasok sa mga gamit, sa mga kahoy, at pwede silang dalhin sa ibang lugar. So malaya silang nakakagala, hindi katulad ng mga multo. Yung mga yung mga aswang-aswang po, sang category po sila nahulog? Ang mga aswang, ibang kategory pa sila. Ghosts pa. Yung spell is G-H-O-U-L-S, ghosts. Sila yung mga halimaw na tinatawag na kumakain ng mga lamang loob ng tao, buhay man o patay, mga sigbin, kategory yan eh. Sigbin, tik-tik, wak-wak, aswang. Yan mga tawag sa kanila mga ghosts. Sige po, pag-usapan naman po natin yung mundo ng paranormal po, no? Kasi nabanggit niyo po kanina yung mga branches. Gaano po ba kalawak po yan? Ano po ba yung mga klase ng mga, alam niyo po yung mga paranormal na... Ang paranormal kasi is a topic, it's a subject. Kumbaga mathematics, science, biology, mga ganun. Hindi lang siya, pag paranormal is tungkol lang sa multo, hindi lang siya tungkol sa aswang, spirito. Ang paranormal, from the word itself, it's combination of Greek and at saka ng English word na para. Ang ibig sabihin ng para is beyond. Greek word siya. And then yung normal, na parang technically ang meaning is beyond normal. Anything na hindi kayang i-explain ng science o logical explanation or anything na pwedeng patunayan ng science na hindi totoo is pwedeng maging malabel na paranormal. So, nandyan yung mga topic ng pangkukulam, panggagayuma, nandyan yung topic ng alien, UFO, psychic powers, yung mga psychic abilities na nabanggit natin kanina, tapos yung mga underworld, multiverse, tapos, yan ang mga multo, yung mga urban legends, yung mga conspiracy theories. Marami. There's a lot to mention talaga. And kung pag-uusapan natin ng paranormal isa-isa, hindi siya kasya sa isang oras lang. Siguro isang araw o mahigit. Yan, sa paranormal, may iba't ibang tao na nagre-research sa paranormal. Paranormal researcher, iba pa yan, nagre-research lang yan. Paranormal investigator, na katulad namin, nag-i-investigate kami, katulad ng mga detective. Mga ghost hunters, ito yung mga pumapasok sa mga haunted house para maghanap ng multo. Iba pa yun. Spirit questors, sila yung parang binuo dito sa Pilipinas ni Sir Tony Perez na sila yung parang tumutulong daw sa mga kaluluwa na makatawid sa kabilang mundo. Mga mga albularyo, iba pa yan, exorcist, mga paranormal practitioners,
katulad na lang ng mga shaman, mga mangkukulam, mga albularyo, tapos napakalawak. Meron namang paranormal enthusiast lang, parang mahilig lang makinig lang ng mga kwento katatakutan. So, iba-iba talaga. Iba-iba, magkakaiba. Pero ngayon po, may ano po ba, parang may scientific way na po ba para mag-investigate ng mga ganito pong experiences? Meron. Ang parang paranormal kasi is somehow a branch of psychology rin. Kasi unang-una, ang meaning ng psychology is coming from the word psych. Nang ibig sabihin ay soul or mind, and logos, to study. So, ibig sabihin, kung soul and mind yung meaning ng psychology, ang ibig sabihin pala ng psychology is pag-aaral ng kaluluwa at pag-iisip. So, automatic, yung mga pag-aaral sa multo, sakop na rin siya ng psychology. Kaya lang, hindi siya 100% ina-accept ng psychology as a school of science. Kaya siya tinatawag na pseudoscience and nalilabel na paranormal psychology. Although, para naman sagutin yung tanong mo about sa scientific way, meron talaga. Ang tawag dito is anomalistic psychology. So kung ang paranormal psychology is to prove the existence of the paranormal, ang anomalistic psychology naman is to disprove. So meaning to say, hinahanapan ng mga ebidensya para masabing peke yung nararanasan ng isang tao. So, scientific approach siya kasi unang-una, ginagamitan siya ng mga scientific concepts, theories, mga phenomena, at gumagamit din ng mga tools and psychology mismo para pabulaanan yung paranormal experiences. So, merong mga grupong ganyan. Just to mention a few, yung V2, na napakalakas ng kanilang approach sa scientific. Siguro mga 90% I would say or so, na lagi nilang dinedebunk yung mga paranormal experiences. Although naniniwala pa rin naman sila somehow, pero napakaliit na porsyento lang. Tanong ko na lang din po kasi may mga na-interview po ko dito dati na-mention po nila na yung mga nakikita po nating content creator online, mga ghost hunters po na tinatawag, is marami pong peke na mga ganun po. Ano pong take nyo po doon? Kasi syempre po, siguro naapektuhan po yung paranormal community po. Ano po bang, Actually, magandang tanong yan kasi unang-una, sa if you watch something sa mga TV, is dapat talagang maging logical din tayo. Huwag tayo basta-bastang maniwala. Credibility nasisira eh. Minsan parang ini-insist nila na kailangan may makunan. Pero ang totoo niyan, hindi naman all the time talaga may makukunan. Minsan nagiging nadadagdagan na rin ng mga script yung mga paranormal expert daw na sikat sa TV as an albularyo. Hindi ko na binanggit yung pangalan pero siguro mayroon kayong idea. Hindi nga namin ini-encourage na magbukas ng third eye. Mga sumpa sa pamilya. Tapos yung tatay nila is, ang dami palang kaaway every 3 years. Talagang may kinukuha sa kanila. It doesn't mean na hindi mo na-experience, hindi na totoo. May mga bagay na hindi mo ma-experience pero nai-experience ng iba. And it doesn't mean na na-experience nila, may sira na sila sa utak. Hindi ganun. Napakaraming content ng mga ghost hunters na naghahanap ng aswang. Pero magpakita kayo sa akin, mga duwende, automatic malalaman mong peke. Lalo it's a form of scamming. Hindi daw sila nakakapanakit ng tao. Hindi nga, pero nakaka-apekto sila doon sa trust sila for the content, kaya sila nag-i-investigate. Naghahanap lang sila ng... Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!